Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa pipila ka mga LGU sa Cebu, gibalik human sa eleksyon. Dugang plano ni Mayor-elect Nestor Archival sa mga nag-unang problema sa Cebu City gipaambit. Honorarium sa mga magtutudlong ni serbisyo sa eleksyon sa Talisay ipanghatag na sugod ug mang-adlaw. 62 sentimos matag kilowatt per hour nga pagkunhod sa bayranan sa kuryente ipatuman sa Visayan Electric Company. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. 35,000 ka mga sakong bugas ang miabot kaginang buntag sa Sugbo. Alang kini sa pagpadayon sa kagamhanan nga makabaligya sa baratong bugas. Diin ang lalawigan sa Sugbo ang usa sa mga pilot areas. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Gipadayon na sa gamhanan ang pagbaligya sa baratong bugas. Human kini mahunong tungod sa eleksyon. Kini ang barko gikan sa Luzon nga gikargahan sa 35,000 kasakong bugas. Kabahin lang ni sa 50,000 kasakong bugas nga gigahin alang sa Sugbo sa pagpatuman sa mas baratong bugas alang sa katawhan. Gikan sa Occidental Mindoro sa Region 4 ang silakong bugas nga gitabunan pagtrapal diin ang barko nga gikargahan nini midunggo sa Pier 2 sa Dakbayan, Sugbo. Gi-inspeksyon kini sa mga personnel sa NFA Region 7 isi proseso sa dili pa ihatod ang silakong bugas sa warehouse. Gikirakda kini iapod-apod sa mga lungsod sa lalawigan Sugbo nga maoy pilot area sa programang Pebenteng Bigas Merona o PBBM. We are happy no sa size sa NFA nga ni-resume na ni ang ato ang pag-apod-apod sa ato ang mga lumulupyo no diri sa Sugbo sa atong P20 nga program no ang gisaad sa ato ang pinalangga nga BBM si President Marcos. So naaratay igo nga supply ani sir. Mayo 1 gilusan sa Department of Agriculture ang programa sa Cebu Provincial Capital diin may kaugalingong programa usab ang provincial government nga Sugbo Merkado Barato. Isip supplier sa bugas migahin ang National Food Authority sa kapin 11,000 kasakong bugas nga gibayran na daan sa DA ug counterpart usab sa LGU. Kapin sa 5,000 na kasakong bugas ang nakuha sa kalungsuran. More or less mga nanay sila sa mga 30 plus nga mga LGUs no ang naka-withdraw na sa ato hinahinay kay ang uban is naapod naka-queue ang mga trucks. Gipasabot sa NFA nga magpadayon ang pagbaligya sa baratong bugas bisan unsa may resulta sa eleksyon. Tungod kay programa man kini sa kagamhanan. 50,000 kamasakong bugas ang gigahin alang sa lalawigan sa Sugbo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Good news sa mga residential consumers sa Visayan Electric, adunay 62 centavos per kilowatt hour nga pag-ubos sa bayranan sa kuryente nga mupatak sa Mayo hangtod Hunyo nga electric bill. Kinialang sa mga balay nga mokonsumo og 200 kilowatt hour, diin makadaginot ang konsumidor og 124 pesos. Ang pag-ubos sa bayranan sa kuryente nagumikan sa pag-ubos usab sa bayronon sa wholesale electricity spot market kun WESM. Bisan pa man sa pag-ubos sa bayranan sa kuryente, giawhag gihapon sa Visayan Electric ang mga konsumidor sa pagdaginot sa paggamit sa kuryente. Sa nagpadayong operasyon bakla sa mga campaign paraphernalia, mga Mandawis City Hall employees miabag usab aron mapadali ang trabaho. Ini ang report ni Nico Sereno. Nangunay kini mga personnel sa Mandawis City Enforcement Unit kun maseyo sa pagpanguha sa pipila ka mga campaign paraphernalia. Kaganiha, sa Heritage Plaza gipanghipos nila ang mga dagkong tarps sa partido. Gipanglain usab ang mga kahoy nga gigamit isip frame aron ma-recycle pa kini pagbalik. Ang ilang gihimo pagtabang sa Operation Baklas nga gimando sa COMELEC pagkahuman sa eleksyon. Sa iyang bahin si Mandawi City Mayor Glenn Bersede, kinsa maoy Vice Mayor-elect, mipasabot nga andam sila mutuman sa mando sa ahensya. Musanong sila sa ilang partido niini. Sa iyang bahin, nipamobilize siya og mga tao aron mahimo sa pagpanangtang sa ilang campaign paraphernalia. Sila may gitawad sila po kay bawa masagasan na tultula.
kaya sila may nanaod doon. Ang nagtaod mo may mo? Oo, may akong ipatang-tang po, kaya sila may swito, o di nila itaod. Samtang sa Lapu-Lapu City, gihimo na sabang Operation Baklas sa mga campaign materials. Naghimo ni ini ang makawani sa lain-laing opisina sa City Hall. Milusab-sab ang pipila ka mga barangay o clean-up drive sama sa Barangay Pahak. Kundiin nangunay si Barangay Kapitan Junjun Ompad pagpanglimpyo. Bisan ang mga nakapilit sa bungbong, gipaningkamutan nga makagis aron malimpyo. Nag-auhag ang kapitan nga magtinabangay aron malimpyo ang palibot. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Honoraria alang sa mga magtutudlo ug sa uban pang miserbisyo atol sa eleksyon 2025 sugod ng madawat. Atong sayra ng detalye sa live report ni Marie Dumabo. Fam? Yes, Mato di Comelec 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe nga gisugdan na karong adlaw ang pagpanghatag sa mga honoraria. Mudawat na silang honoraria ang mga magtutudlo nga kapin sa 24 oras nga miserbisyo sa national and local elections sa miaging Lunes. Lakip kini sa mga training ug seminar nga gitambungan sa mga magtutudlo ug ang final testing ug sealing. Matod ni Attorney Francisco Pobe, Comelec 7 Regional Director, nga karong adlaw gisugdan na ang pagpanghatag sa honoraria sa pipila ka mga Comelec office sa ubang mga kalungsuran ug syudad. Nag-start na ang releasing sa atong mga honorario sa honoraria atong sa mga EBs. We're given up to within 15 days from after elections nga ma-release nato na tanan og mabayaran na tanan. Makadawat gikan sa 6,800 pesos ngadto sa 10,200 pesos ang milangkob sa Electoral Board. Limpyo na kini kay nakuhaan na og buhis. Samtang ang Department of Education Supervisor Officials o DESO modawat gikan sa 6,800 pesos hangtod na sa 9,350 pesos nga nakuhaan na usab og buhis. Sa dakbayan sa Talisay, himuon nga bay barangay ang pagpanghatag sa honoraria aron kalikayan ang pagdaso. Bantayan sa mga pulis ang pag-apod-apod sugod ugma hangtod na sa sunod semana. Nanginanglan lang og ID. Ato ang mga electoral board, atong mga poll workers nga naghago og serbisyo pag eleksyon nato diri sa Talisay, expect them na they will receive their honoraria early. Sa atong balaod magud nakaingon nga within 15 days from election dapat makadawat na tanan sa ilang honoraria. But I'm making sure nga sayo nila madawat. Samtang nagpaday ng uplan bakla sa dakbayan sa Talisay uban sa mga nikandidato ug sa mga volunteers aron matangtang ang mga campaign poster sa daplin sa kadalanan ug sa mga sudlunon nga mga dapit. Sa iyang social media post, giawhag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga Talisaynon nga kung gusto nilang gamiton ang maong mga campaign posters ug tarpaulin, mamahimong sila na ang motangtang niini. Sa laing bahin gipanumduman ni konsulta ang tanang mga kandidato midaog man o napildi sa pagduso sa ilang statements of contributions and expenditures sose. Sugod na karong adlaw. O di na paaboton pa ang deadline karong June 11. If dili sila makafile og sose twice for the first offense, that's administrative liability. Fine na siya, makabayad sila. However, ikaduhang time nga di sila makafile og sose, there's gonna be administrative liability, again fine, plus disqualification to run for public office na. Gawas sa pagpangandam sa mga honoraria gi kabisihan usab karon sa mga kawani sa Talisay City Comelec ang pag-andam sa mga election returns ug uban pang report nga iduso ngadto sa Provincial Board of Canvassers. Samtang gilantawan usab nga posibleng sa sunod semana ipadala na ngadto sa kauluhan ang mga automated counting machines. Dagang salamat, Marie Dumabo. Usa ka panimay sa Sacred Heart Village, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, natumbahan og usa ka punuan. Luwas ra hinuon ang tanang mga sakop sa pamilyang Baskon nga anaa sulod sa panimay ni anang higayuna. Si Juan Merondina sa report. Di na mahitsura ang panimay sa Banayng Baskon nga napundar nila sulod sa pipila ka katuigan human kini matumbahi sa dakong punuan sa tubog o tibig. Dakong danyos man ang namugna niini sa ilang Pinoyanan apan mapasalamaton gihapon ang 76 anyos nga si Paz Baskon nga way ni usa sa mga sakop sa ilang pamilya ang naangol o nakalas. Ibabaw sa kusina na himutang ang kwarto sa senior high nga apo ni Nanay Paz. Maayo na lang kay dali kining nakagawas dihang nakadungog nga nagdahunog na ang kahoy. Ang akong apo natug pa
Mayo gani kay nilikay diri sa sala ang pagkalamba kay diri pa sa kwarto. Makalasan gid ta taon mi. Way siguro astang inahan o gamahan. Kay kahoy man ni dinhi. Nagpasalamat lang po sa Ginoo ma'am nga gisagang pa gyud mi. Matod ni Paz, kapin sa 30 katuig nang nagbarog ang maong kahoy luyo sa ilang panimay. Ugwa kini matarog atol sa bagyong Odette. Busag gikahibong nilang kalit lang kining natumba nga wa man unta maghangin-hangin. Wa man, maayo kay timpo ni kalit lang yun siya kahagsak. Hinoon may mga kawani gilayon sa barangay Gunob ang may respondi sa dapit aron matabangan ang pamilyang Baskon nga makuha ang natumbang kahoy. Ang kahoy nga tubog o tibig o sa kamatang sa fig tree. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Ning higayon na atong tan-aon ang ikaduhang hugna sa atong pakighinabi sa umaabot nga mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Mayor-elect Nestor Archival. Ani ang GMA Integrated News Interviews. Daghan siya, no? Wide range jud siya. O karon hisgutan ta ang 93-1. Ang mga residente, Mayor, unsaon ni nato nga mahilot na jud kining kasultian. As promised, I tell you, 93-1 property is owned already by the city. It's owned by the city. So we want that the occupants should have the contract already. And the price, we want to set it already. And the pricing should be what we call a socialized pricing, not commercial pricing. Yes. Somehow you are also aligned sa mga goals po sa bagong mulingkod sa provincial capital. Naana ba mo list of things to talk about with your upcoming meeting with Governor-elect Pam Baricuata? Naan ako. There are only two major ones. Okay. The first one is BRT and the second one is 93-1. So that's very major, so that we need to focus on that para naatay ma-deliver masulti sa mga tao nga naghuwat gyud ni ana. Thank you for that, Mayor. Ug kani isip usa ka environmentalist. Mayor, dako kining problema nato sa baha. That's correct. Oo, dili lang ting ulan, ting bagyo, anytime. Ting baha na jud dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Unsay mga proyekto nato, Mayor, for this? Okay, ang flooding is murag atong sulbahon immediate, short term, and more or less long term. Ang sa short term, ako nagyuning na istorya sa kadaghanan. Pagsugod pa sa council, no? Every January gyud maingon jud ko, we need to desalt sa mga rivers. Kaya ang atong level good sa river, taas na kayo. Ang original na adere, ang karon na dinha, taas na kayo. So the moment it rains, automatic yun mo overflow sa dalan. What is very important right now is to desalt. Tangtangon to ang mga hugaw, tangon to mga yuta, tangtangon to mga bato. The moment ma-desalt na all the way, padung yun asat na masud ang atong dredging machine. So manaog na ang ilang level, so at least inignaog ang level sa tubig, manaog yun siya, di na musaka. The other thing, parallel ni siya, morning nga lang na itong declogging. Declogging is a way of tangtangon tong mga clog na naa sa mga canals, mga imbornals. So that the moment mawa na to siya, then ang tubig makaflow yun, dili na mo overflow sa dalan. The third thing, which is another parallel thing, is the implementation of the solid waste management. It should be that all houses should segregate their garbage. And the medium long is that we are going to update our drainage master plan. As you know, we have already a drainage master plan in the city, but the only thing, it's not implemented immediately. So that is the reason why dili na siya updated. We need to have somebody, a private institution, to make that drainage master plan upgrading, so that the moment it's upgraded, probably within the next 6 months, we need to have a budget on this in order that would be implemented immediately. Ug dinhi puta sa mga electric vehicles, Mayor, are you for this? Will you push for this? In the first few resolutions in 2022, pagsugod na karon nga 16 sanggunian, I made a resolution that the city should have something like what we call as a proof of concept.
Because I think I'm the first person who purchased an electric vehicle, and I realized that this is perfect. Now, I tried going from Cebu going to Bugo. It only takes one charge, 600 pesos. If I'm going to use my car, another car, it costs me about 6,000 pesos. So there's a big difference. Now, that is 600 if you're going to connect to Verco. But if you are going to connect to the sun, which is free, you don't have to pay anything. But the only thing we're going to have to put the infrastructure. Right now, we're spending about 500 million pesos, 500 million to maintain that fleet. Why labot ang mga parts? Food production. I am a farmer myself, and I know how to farm. So we will have 2 stations sa north ug south, which we call as a pilot, so that the farmers can understand and they will see how to produce. Kaya lain-lain man og production, mas mayo na atay nga lang pilot areas. So, water, I'm going to sit down with MCWD because I understand if you're not going to correct how the MCWD is managed in 2 years, I think MCWD will be bankrupt. Because MCWD is buying very expensive water, 75 per cubic, they're selling it for 25. How to correct it, I think MC will also help me with the help of Governor Pam atuning tan-awon gyud unsaon. Thank you. Thank you also, Mayor, for sharing all your plans for Cebu City, and we look forward to see your projects come to life. Yes. And for Cebu City as well. Daghang salamat sa imong panahon, Mayor Nestor, and we wish you all the best. Thank you very much. Daghang salamat. Thank you kayo sa ug mga kapuso, daghan patang mga atangan, ilabi na ang mga Cebu City nato nga mga sugbuanon ug sa pamunuan ni Mayor Nestor Archival. Busa mo balik pa ang Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gidako pang usa ka driver human mipugo sa pagpadagan sa truck nga may giguroy nga trailer sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Wa maglangay ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa pagpara sa driver sa truck. Nahibaw-an nga hilis na kaayo ang usa ka ligid sa truck nga mo'y hinungdan sa nagpalak-palak na ang dagan ni ini. Gipugnan sa City Toda ang pagpadagan sa maong truck tungod sa kadelikado ni ini nga makadisgrasya o makaangin pa og laing motorista o sakyanan. Gipugnan ang truck hangtod mailisan ang hilis nga ligid. Giisyuhan ang driver og citation ticket gumikan sa reckless driving due to damaged tire. May pahinumdum usab ang City Toda sa mga driver ug tag-iya sa mga sakyanan nga susihon gayud nila daan ang ilang drivean nga mga sakyanan sa dili pa kini padaganon. Ang City Toda istrikto labot ni ini kay kuluwasan ra usab kini sa mga motorista ug sa driver mismo. 30 kilo nga sawa na rescue sa mga Barangay Public Safety Officer o BPSO sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang maong sawa gikatahong nakapaak ug usa ka 26 anyos nga lalaki nga misuway unta pag-rescue ni ini. Si Luan Mirundina sa report. I-turn over sa mga BPSO sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang usa ka 3 metros nga sawa nga na-rescue nila ni adtong Mayo 9 sa gabi sa usa sa mga panimay sa sitio Masulog. Ang maong sawa nga mitimbang og 30 kilos didto nakitaan sa kisame sa panimay. Usa ka 26 anyos nga lalaking taga Suba Basbas nga misuway unta pagdakop sa sawa ang napaakan. Dali kining gida nila sa Lapu-Lapu City District Hospital ug anaa na sa luwas nga kahimtang. Ang yung gidakop di man layo man, layo bukton ba din paak na niya. Matod sa pangu sa Senro Lapu-Lapu nga si Jocelyn Abayan, dili hinuon venomous ang maong reticulated python nga nakapaak. Apan di gihapon ang ayan nga mo kumpiyansa ang si Bisan Kinsa nga mudakop og mga sawa. Depende man na sa kurso good, kung kursonada ka nga mudakop, kanap na chance nga makuha gid nimo, pero og kanang nagduha ka ay na lang kay delikado hinuon ka nga mapaakan. Unya if kung dili gid nimo kaya gyud nga mudakop, pangayo la og tabang either sa barangay or diri sa city kay naaman tay gipang train nga mga wildlife enforcement officer.
Samtang gi-turn over usab sa mga BPSO sa Barangay Gunob ang laing sawa nga ilang na rescue. Mitimbang kini og 8 kilos ug adunay gitas-on nga 1.5 meters. Matod sa pangu sa sentro, kay ting-init karong panahona, daghan sa mga bitin ang manggawas. Gani sukad sa buwan sa Abril, matag simana, adunay i-turn over nga mga sawa sa ilang buhatan nga na-rescue sa nagkariang barangay sa Dakbayan. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mandawi City Mayor Glenn Bersede nga maoy napiling umaabot nga vice mayor anda makig-alayon sa napiling mayor bisan kun sakop kini sa pikas partido. Ano ang report ni Nico Sereno? Yes. Bisan kun managlahi sila og partido sa umaabot nga mayor sa Mandawi nga si outgoing board member Jonky Uwano apan si Mayor Glenn Bersede kinsa mo'y vice mayor elect anda makig-alayon sa umaabot nga mayor. Matod niya para kini sa kaayuhan sa mga konstituente. Bisan og lahi mong partido, no? Basta kaayuhan las Mandawihan, ngano suportahan gyud nato. No? Nagtuo man sa ko nga ug unsay mga project na humanunon, nawa na humanon sa gitiga sa bag-ong mulingkod ni mayor. Susama usab niini ang nahaunang pamahayag ni Mayor-elect Uwano dihang napangutana human sa iyang proklamasyon. Andam usab si Uwano nga ipadayon ang proyekto nga nagahinana sa mga administrasyon ubos sa mga Kortes ug Uwano. Gigastuhan naman as pundo sa syudad sa Mandawi ato nang ipadayon regardless kung kaning politika magtuyok ra man guni kauban ta karon magkontrata sunod magkauban na sa tagbalik. Samtang kabahin sa resulta sa eleksyon, gihangop ni Mayor Bersede nga nagmalinaon og hapsay ra kini. Taliwa sa higpit nga panagribal sa politika sa mga dagkong klan sa syudad. Kay at least peaceful ba, no? Ang uban ingon magud na Mandawi mo atangan di payo kay murag init kuno eleksyon di man. Mo gaway manggayon human ato eleksyon nga na ay mananaog di mapildi natural man na. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisda. Sa kalampusan sa natad sa politika ni Governor-elect Pam Bariccuatro, kauban niya ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang bugtong anak nga usa ka doktora. Siya si Dr. Elise Nicole Catalan, kinsa maoy katambayayong sa iyang inahan sa nasinating kasakit ug kalipay sukad sa pagsulod niini sa politika. Bugtong siyang anak ni Pamela Bariccuatro, apan karon nga napili ng Governor-elect ang iyang inahan, madugangan ang mga anak niini ang tibuok lalawigan sa Sugbo. Busa, isip usa ka doktora, abaga ni Dr. Elise ang iyang inahan sa pagpatuman unya sa mga saad niini nga palambuon ang healthcare program sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa mag-inahang Bariccuatro, advokasya na nila ang pagserbisyo pinaagi sa ilang foundation bisan ni atong wala pa mungsud sa politika si Pamela Bariccuatro. Walay sukod sa pasalamat ang gipadangat sa anak ni Bariccuatro ngadto sa mga tawo nga misuporta kanila. Diin nabutang karon sa pwesto ang iyang inahan isip bag-ong gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. We keep saying na the power of the people is greater than the people in power. So kana na feel dyan na mo karon kay silent majority is very, very strong. I have a medical background. I also have public health man sad akong specialty, so I'd be very much involved in initiatives around healthcare in the proper forums, in the proper channels na I can help. Taliwa sa kainit sa panahon, subsob ang pagpanglimpyo sa mga personnel sa Talisay Aksyon Agad Team sa mga kanal sa ilang dakbayan. Ilabi na sa mga dapit nga dali kaayong bahaan kung adunay kusog nga pagbundak sa ulan. Sa yuning buwan na, pipila ka mga dapit sa dakbayan, gibahaan human miawas ang mga kanal. Gipulungan na usab o gipamutla ng mga kahoy nga haduol sa kabalayan ug mga establisyamento. Aron kun mahitabo mang mga tumba kini tungod sa kusog nga hangin, walay mga panimay o kaha-establisyamento nga maapekto. Karon ma'am, atuag yun ang kanal namo, amo yung gikuan na daan ng itong mga kanal yun nga malimpyo yun. Sige na ang atong disilting team na agad pirmi sa nag-focus kanal yang kanasag yung kahoy ma'am. Amo yung giwan kay kana gumagunuan ang kahoy dali kay muluad niya labi ng mga gabok na. Patay ang 57 anyos nga pahinante human madatugi sa truck sa barangay Mayaposi, Mabinay, Negros Oriental.
Daling gida sa Mabinay Medicare Hospital ang pahinante kinsa residente sa lungsod sa San Jose apan gideklarar kining dead on arrival. Samtang luwas ra hinuon ang 37 anyos nga driver kinsa nakalayat sa wala pa motakilid ang truck. Base sa investigasyon, ang truck nga gikan sa Mabinay nagsubay sa National Highway paingon sa Bais City. Pag-abot sa pakurbada nga bahin sa highway, nawagtangan og brake ang maong truck. Nawad og kontrol sa truck ang driver hangtod nga nahulog kini sa pangpang. Misuway matud pa sa paglayat ang pahinante apan naabtan kini sa truck nga adunay kargang oxygen tanks. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Mga kapuso, nagpadayon ang Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa kapin 1,000 ka mga participating Mercury drugstores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasod. Lakip sa kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag. Lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa grand draw. Magsugod na ang official sending sa entry sukad ni adtong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang si GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kumpletong detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.